Amen? Sapagkat sa Lord po ay walang aksidente at lahat po ng bagay ay sinasadya niya. Amen? Even when He died on the cross, alam niyo po ba, ang tibok ng puso niya, walang iba kundi ikaw. Sabi, no? Ako po pag napapanood ko lagi yung Passion of the Christ. And every time I read the Word of God, lalo sa part ng John 3:16, because John 3:16 is the heart of the Bible. Every time po na nakikita ko to, nababasa ko to, sabi ko, grabe naman pag-ibig ka. Amen? He choose to let go. Kasi ano siya hari siya, di ba? Diyos siya, but He choose to die on the cross para sa iyo at sa akin. Sino pong gusto mo ng ganung pag-ibig? Amen? At alam niyo po yung pag-ibig na yun, walang makakapantay nun kahit kailan. Amen? Kaya po, minsan pa po, palakpakan natin ng Diyos na minsan nag-alay sa atin ng buhay at hanggang ngayon po ay binibigyan pa rin po tayo ng mga bagay na kahit hindi natin napapag-pray, ay still our Lord is faithful to us. Amen po? Kaya po, napakaganda po nitong Sunday na to because it is the gathering of the church. And alam naman po natin, pag sinabing church, ito po ay mga tao, amen? Mga taong sumasamba sa ating Panginoon. And we welcome din po sa ating first-timers, yan, si Tita. Ano pong name ulit ni Tita? Maris. Tita Maris. Palakpakan natin si Lord sa buhay ni Tita Maris. At pinili niya na nagbigay ng time kay Lord. Amen? Alam niyo po ba na kung meron man tayong gustong ibigay sa tao, alam niyo po kung ano pa pong sabi rito? Kung meron man daw tayong gustong ibigay sa tao, pwedeng pera, tama ba? Ang sarap kaya mabigyan ng pera. Ako po, pag nabigyan ako, syempre kasama yan sa mayroon kang happiness, pero hindi siya joy. Because our joy comes from the Lord. Ano pa pong pwede mong ibigay sa tao? Material things. Amen? So, ang tao, pwede mo siyang bigyan ng mga material things at part yan ng ating pagpapakita ng pagmamahal. Amen? At sabi rito, kung meron man po na pinakamahalagang maibibigay natin sa tao, walang iba kundi ang panalangin. Amen? Sapagkat ang panalangin, meron po siyang package deal of blessing. Pag sinabing package deal of blessing, naandun na po yung included na po lahat ng mga bagay na kailangan. Sino po dito may mga pangailangan? Amen? Sino naman pong taong walang pangailangan, di ba? At alam po natin na walang ibang makakapagbigay ng mga bagay na ito. Walang iba kundi si Lord. Amen? Kaya po, we are so much thankful and blessed na bawat isa po sa atin ay nandito. At yung iba po, nasa online sila. Ayan. Sisharean po natin sila ng link after this. Sapagkat bawat isa po mahalaga na nakakatanggap ng salita mula kay Lord. Amen? Sapagkat ang meron pong salita ng Diyos, siya po ay protected. Amen? Siya po ay, bukod sa protected, he and she is blessed. Amen? Kaya po, dapat malinaw sa atin na ang pinakamatinding pagpapala, walang iba kundi ang salita ng Diyos at ang presence po ng Lord. Amen? At bukod pa po ron, syempre, ang kanyang salita. Ang kanya pong salita ay, alam niyo po, gaya ng mga narinig nating testimony, minsan, yung mga kapatid natin na minsan naliligaw na landas, di ba? Nalululong sa mga pinagbabawal na gamot or sa mga bisyo. Alam niyo po, laging testimony na naririnig ko sa kanila, hindi nila na kinailangan ng rehab. Hindi nila kinailangan ng mga bagay na yon. Alam niyo po, sabi nila, yung relasyon ko kay Lord, ayun yung nakapagpabago sa akin. Sino po ditong may mga bagay ka na gustong makuha mula kay Lord? Amen? At alam niyo po, pag nagbigay si Lord, masosurprise ka talaga. Amen? Kailangan lang po ng perfect timing ni Lord. Because sabi po ng Ecclesiastes chapter 11, chapter 3 verse 11, He made everything beautiful in His time. Sa panahon po niya, the best. Amen? Pag sa panahon po natin, kung tayo lang magpipilit, baka hilaw. Ano pong lasa ng hilaw na mangga? Maasim. Mapapangiti ka pa sa sobrang asim, ya? Pero alam niyo po, pag hinog yan, napakatamis. Ganon din po ang pangako ni Lord. Antayin nyo lang po yung perfect season ng Lord. Amen? Minsan pa po, palakpakan natin si Lord sapagkat ang Diyos po natin ay mabuhay at nakikita niya po ang bawat isa sa atin. Amen? So, bawat isa po sa atin may mga battles in life.
Kagaya po ng nabanggit natin. At ang labanan po, sabi ng Bible, ang labanan po ay hindi sa laman. Yan. Sa physical world, pag wala ka pong relasyon kay Lord, ang tingin mo, di ba, kala mo physical ang labanan. Pag may tampo sa akin si ganto, galit sa akin si ganto Minsan naman, hindi ako trip ng boss ko ngayon Minsan akala mo sila yung problema. Akala mo naman, minsan sa bahay, di ba? Tigas ng ulo itong anak ko ngayong araw na to Kakaiba yung kulit niya, hindi normal So minsan akala mo, siya yun. Pero alam niyo po ba, merong labanan na hindi nakikita ng mata. Amen? Sabi po ng verse sa Bible, babasahin po natin Hebrews chapter 4 verse 12. Sabi nito, it states, for the word of God is living and active. So hindi po pala tong verse na to. Ito po, banda rito sa taas. Sabi po rito, ang labanan daw ay nasa espiritu. Yan. Hindi po sa laman. So para mas malalo nating maintindihan, ito pong pinupunto natin, meron po tayong ipapanood na clip at naway mangusap po sa atin sapagkat ang ganda po nitong mensahe nitong clip na to na ang tunay na labanan ay wala sa physical realm kundi nasa spiritual realm. Let's watch this clip po.
natin si Lord. Sapagkat yung video na yun, napakasimple ng video, no? Pero ang dami niyang message. Tama po? Sino po ditong nakita mo sa video kung gaano ka iniingatan ng Lord? Amen? Kahit namimili ka, grabe may bantay ka. Talo mo pa si BBM. Si BBM, physical bodyguard. Pero iba yung padala ni Lord sa'yo. Sino pong alam mo sa sarili mo na lagi kang merong kasama? Amen? Kaya po sa mga nagdadrive, sa mga lumalabas lagi ng bahay, alam niyo po, once na ikaw ay may relasyon kay Lord, iingatan ka palagi naman. Amen? Ako po pag napapanood ko lagi yung video na yun, ang sarap sa feeling na alam mong iniingatan ka, Lord. Yung mga muntik-muntika na pala natin, ako kasi nagmamotor nga po ako, di ba? Pero yung mga muntik-muntik ko, alam ko po, naniniwala ko, God save me. Si Lord mismo yung nagsisave sa atin. Amen? At kaya po napakalaga ng kapangyarihan ng panalangin. Because every time we pray, unang-una po, nilalagay mo yung tiwala mo kay Lord. Amen? Na siya ang bahala. At bukod puro ng prayer, ay ang ginagawa po ng prayer, yung paparating na pangyayari, inaayos na ng Lord. Sino ba excited? Diba? May mga pangit sanang mangyayari or unnecessary o hindi maganda, but because you pray in advance, alam niyo po, inaayos na ng Lord. Amen? Kaya po, napakalaga na tayo po ay may lifestyle of prayer. Kapag po may lifestyle of prayer ka, magiging buhay mo na yan. Amen? Hanggang hindi ka na, kumbaga nasa sistema mo na siya. Amen? Lalo pag araw ng linggo, no, kahit malamig, yung bang nakakatamad talaga no? Pero gigisingin ka ng Lord. Kwentuhan namin ni Ate Jack kanina. So talagang pagka-build ka na kay Lord, bigla kang kahit hindi ka nag-alarm, magigising ka talaga sa oras. Amen? Because ang araw nito ay para kay Lord. Amen po? At grabe po ang Lord kasi marami po siyang mga bagay na ginagawa sa atin. And we need to appreciate. Amen? Kailangan natin ma-appreciate yan. Nagaya po ng sinasabi po nating weather na yan. Nakakamiss si Lord, no? Walang sign ng araw kaninang umaga. Actually, napakatindi ng ulan. Pero ang galing ni Lord, nagbibigay siya ng mga signs and wonders. Amen? Palakpakan po natin ulit si Lord. Marapat na siya ipapurihan at pasalamatan. Kagaya po ng ating nabanggit kanina, in Hebrews 4:12, ang salita ng Lord, sabi rito, "For the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of the soul and the spirit of joints, and of marrow, and discerning the thoughts and intention of the heart." So, ang salita ni Lord, matindi mag-penetrate yan. Tama po ba? Na minsan, kahit ikaw lang mag-isa, pag nagbabasa ka ng word ni Lord, or pag may sinasabi sa'yo si Lord, may tama sa'yo na matindi, no? Yung bang ikaw lang yung nakakaalam, tapos sa sarili mo ikaw yung may battle, no? Lalo may pinapagawa sa si Lord, ang nakakaalam lang nun, ikaw at si Lord. Kaya po, pag may ganun pong conviction, i-allow niyo po. Sapagkat merong blessing in obedience at may mga pagpapala rin po sa mga naniniwala sa salita ng Lord. Amen po? So, sabi rito, because the battle is not in the flesh, but in the spiritual realm. Sabi po ng verse kanina na napakita po sa video, Ephesians chapter 6 verse 12, "For we wrestle not against the flesh and blood, but against the principalities, against power, against the rulers of darkness, against the spiritual wickedness in the high places," is found in Ephesians 6 chapter 12. Kaya po ngayon mas lumilinaw na po sa ating kasi ng kalaban. Amen? Kaya po mahalaga na ang mga relasyon dapat inaayos yan kasi yung spirit madidil siya. Amen? At pag naayos po yung relationship, kung sa mag-asawa, sa magkapatid, sa kung saan man, sino man karelasyon natin sa buhay, ay napakalaga po na nadidil ito. At sasamahan po tayo ng ating Panginoon dyan. That's why we need the Word of God sa ating pong, kagaya po nito dito po sa simbahan. Dito po natin matatagpuan ng Word ni Lord. Amen? Sa labas, bihira mong makita yan. Minsan sa jeep lang nakasabit, sa tricycle, sa pintuan ng bahay. But the best thing is yung mabulay-bulayan natin yung salita ng Lord. Amen po? Mahalaga na ang salita po ni Lord ay
napagbubulay-bulay. Ibig sabihin po na napagbubulay-bulayan ay na hihimay-himay natin. Sapagkat there is power in every word and sentence ng salita po ng Lord. So sabi rito, yan, tayo po ngayon ay nasa Best Evangelism Principle. Kagaya pa ng share natin last week na ito pong Best Evangelism Principle ay strategy ng Christ in you to win more souls for Jesus. Nakita niyo po yung mga yung pag walang relasyon kay Lord. Nakita niyo sa video, no? May mga hindi natin nakikita, no? Parang buitre, no? Parang mga unseen demonic. Video lang yan, di pa natin alam yung pinakang physical yung realm ng ng spiritual realm. So, ayun daw yung mga minsan may magbubulong sa'yo ng mga negative things, tama ba? Kaya minsan may naisip ka na nagpupuri ka naman kay Lord, sumasamba ka naman lagi, pero bigla ka may naisip na mga hindi naman tama. So, minsan ang evil, nagtatry siya laging i-deceive ka. Amen? Nagtatry ang kaaway lagi na bigyan ka ng mga ideas na hindi galing kay Lord. Kaya po, we need, gaya pa na nabanggit natin, we need to fight in prayer. So, ito pong best evangelism strategy ay hindi natin kaya siyang i-share ng isang share. Kaya po, ang ginawa natin, it is a one-month series. Sino pa excited? One-month series para makita natin na naniniwala po kasi ako at ang Lord mismo po na meron tayong mga kamag-anak na hindi paligtas. Tama po ba? May mga katrabaho ka na hindi paligtas. Amen? At kagaya po ng video, yung lalaki, si Daniel, is a man of God in this world at meron siyang spiritual armor. Grabe, no? So, pansinin nyo, pag galing yung trabaho, umuwi agad. Matindi tong lalaking to, no? Mahalaga sa kanya yung relasyon kay Lord tsaka yung family niya. So, lahat tayo may pinapahalagaan, tama po? Pero, kagaya ni Daniel, dito sa mundong to, we are the soldier of Christ. Amen? At, physical realm, pag tinignan mo yung katabi mo, parang nakadamit lang siya na normal, di ba? Nakadress lang siya. Pero tayo pala yung spiritual realm, grabe, meron kang kalasag, meron kang helmet, grabe, no? Para kang, talaga, yung lalaban sa gera. Amen? At, nakakatuwa po yun. Na ibig sabihin, maraming darating na pagsubok, pero kakayanin mo. Amen? Because we have the sword of faith, di ba? Meron tayong breastplate of righteousness. Merong helmet of salvation. At sandals of sa pag-share po ng salita ng Diyos. Kaya po, walang puwang ang kaaway para tayo ma-deceive. Amen? So, kaya po ngayong magang to, nandito po tayo sa ating first week na ating po pag-uusapan. Walang iba, kundi the bless them in prayer. Ano daw gagawin natin sa tao para madala natin siya kay Lord? Ito po yung unang gagawin natin. Bless them in prayer. And before we continue, let us come to God in prayer. Tayo po yung manalangin sa Diyos na maunawaan po natin ang mga salita na galing sa Lord sapagkat meron po itong dalang pagpapala at pagbabago sa ating mga buhay. Let us pray. Lord, thank you so much for this wonderful morning. Salamat po, Ama, sapagkat, Lord, binigyan mo po kami ng payapang umaga. Lord, let your words speak to our hearts. At Lord, magamit namin to para ang mga tao, Lord, makover namin in prayer. At dumating ang time, makasama namin sila mag-worship sa iyong sambahan, Panginoon. Salamat po, Ama. We love you. We honor you. We praise you, God. This is our prayer. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Minsan pa po, palakpakan natin si Lord. At sabi po rito, ito po yung pag-uusapan nating context. In John chapter 9, ito pong buong chapter na to, dito po tayo iikot sapagkat ang verse na to ay pinapakita po how the Lord works in the lives of a believer. So, ang mga tao po na wala pang relasyon kay Lord, tawag po dyan unbeliever. Ibig sabihin, hindi pa niya alam na ang buhay niya ay dapat para kay Lord. Amen? Basahin po natin tong verse 1 in chapter 9, verse 1 ng Book of John. Sa Tagalog po natin babasahin to. Sabi po rito sa verse 1, sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking pinanganak na bulag. So, si Jesus,
every time si Jesus po naglalakad, lagi niyang kasama ang mga disciples. Tama? Kasi si Jesus ay napaka-intentional niya. Gustong-gusto niya na yung ginagawa niya may nakakakita. Amen? Because Jesus modeled Christ-like character. Yan. Para daw ang tao, meron siyang pattern. Sapagkat sa mundong to, maraming pattern, no? Marami tayong pattern na nakikita at hindi po lahat ng pattern ay galing kay Jesus. So si Jesus, when he was walk, sabi rito, nakakita daw siya ng lalaking ipinanganak na bulag. So pag pinanganak na bulag yan, hindi niya alam ang itsura ng puno. Tama? Hindi niya alam ang itsura ng bahay. Yan. Siguro itong batang to, ni-instruct lang o kinukwento ng magulang kung ano itsura ng puno. Sinasabi. Di ba ang hirap ipanganak ng bulag? Parang mas okay pang mabulag nang nagkamalay ka na, no? Kaysa yung pinanganak kang wala talagang paningin. So, itong batang to, he was born blind. So, gaya pa ng pinakita nating video, meron ding tinatawag na physical blindness and spiritual blindness. Yan. Ang ganda po nito kasi tama po ba lahat naman tayo galing sa makamundong bagay, di ba? Galing tayo sa kadiliman. Ibig sabihin, ito po yung mga datings of this world kasi buhat nung wala pa tayong relasyon kay Lord. Amen? At isa rin po ako sa produkto niyan. Lahat ng bagay na sa offer ng mundo, na-try natin. Pero maganda rito, binigyan tayo ng mata na galing kay Lord. Amen? Kasi po sabi rito, spiritual blindness, ito po yung may ginagawa na si Lord, hindi mo pa alam. Hindi mo na-appreciate yung beauty ni Lord. Tama? Yung bang nagising ka, tapos walang almusal, no? Kailangan pang bumili sa labas. Ano naman to? Ano naman buhay to? Di ba? Tayo po ay may mga ganong pangyayari po. Kumbaga, ang isang taong wala pa siyang pagkaunawa, hindi niya na-appreciate. Ano po mas blessing? Yung may almusal o yung nagising ka sa umaga? Grabe yan, no? Yung bang nagising ka na umaga, ang laking milagro po nun. Pero sino po nga amen sa mundo natin na to, bibira na lang nakaka-appreciate ng pagising sa umaga. Amen? Minsan iniisip mo agad yung mangyayari sa maghapon. Amen? Pero the best thing, unang milagro na ginagawa sa buhay ng tao, yung magising ka pa lang. At ang matindi ron, habang tulog ka, ay ginagabayan ka pa rin ni Lord. Tama? Kaya po, napakabuti talaga ng Lord and we need to appreciate that. Amen? So, now we have the eyes of the Lord. So, nakikita na natin na maigi ang mga bagay na to. Ang sabi po rito sa verse 2, tinanong siya ng kanyang mga alagad, Guro, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag? Ang lalaking ito, siya ba o ang kanyang mga magulang? So, kasama niya yung mga disciples, na confirm. So, sabi ng disciple, Guro, Rabbi, sino po ang may kasalanan? Bakit yung batang to may kapansanan? Di ba may kapansanan po tawag sa mga ganun? Bulag. Ang tawag sa kanila sa pagkakain ka sa restaurant or saan ka mapipila, ang tawag sa kanila po, PWD. Ako po ay one time sa Jollibee, napakahaba ng pila. Sobrang haba ng pila sa amin. Naalala ko si Papa, senior na. So, di ba may senior ka na dyan? So, nilabas niya. Yun, exit kami. Ang bilis. Ang saya, ha? Ang bilis namin naka-order kasi kakain nga kami. So, yung kapatid ko rin isa na na-aksidente sa motor, may na siya, PW card din. Ganon yung privilege. Pero hindi tayo natutuwa dahil may ganong mga bagay. Pero pinapakita natin sa umagang to, na ano ba yung mga bagay na to pagdating kay Lord. Alam niyo po ba, sabi rito, ang ganda ng sagot ni Lord, yun daw mga pangyayari na to, o yung mga taong may kapansanan na yan, wala daw may kasalanan sa kanila. Hindi kasalanan ng bata, hindi naman niya ginusto yun, tama po? Magulang, di rin naman niya ginusto maging bulag yung bata. Pero sabi rito, sumagot si Jesus in verse 3, ipinanganak siyang bulag, hindi dahil nagkasala siya, o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. So, yung anong naunawaan ko rin to, yung mga bagay na pala na yon, every time na makakita kayo na may kapansanan,
every time makakita po tayo ng may mga disable, yan, sila pala ay sadyang nilikha ni Lord or dinala sila ni Lord sa ganyang sitwasyon para ma-reveal daw yung glory. Every time na makakita daw tayo, nagdi-display daw ng glory ni Lord. Amen? Sapagkat, Lord, sabi ko, kasi po may pamangkin din ako na may autism. Yan. So sabi ko, doon ko naintindihan, yung glory ni Lord nagsashine sa mga kagaya nito. Nagsashine sa mga kagaya nitong bulag para ma-display ang glory ni Lord. Alam po, nung naintindihan ko to, sabi ko, we need to give respect and love to them. Extra care. Alam niyo po yung anak niya, Katrina Halili, no? Pag nakikita ko rin yun, okay. Ang gustong-gusto ko rin yung mga comment, ang gaganda ng comment ng mga tao. So, doon mo makikita, nagre-reveal siya ng glory na Lord. Ano pang nare-reveal ng Lord? Yung karakter ng tao. Judgmental kaya to o ang puso nito mahabagin. Yan. So, si Lord, tinitignan niya yung mga puso ng bawat tao. Amen? At kung kilala nyo rin po si Pastor Nick Buijik, kilala nyo po yan? No arms, no legs. Meron daw siyang legs, drumstick lang. Yung singlaki lang ng fried chicken. So, ibig sabihin, ito pong pastor na to, grabe, ang dami niyang talent. So, hindi natin alam na yung bawat sitwasyon ng tao, kayang mag-reveal ng glory ni Lord. Amen? At nakakabilib tong taong to kasi nalibot niya na ang buong mundo. Grabe, no? At ang mga pinapasok po niya most of the time, mga high detention facilities. Pag sinabing high detention facilities, hindi yung mga normal na nakulong lang kasi umihi sa tabi, nagtapon ng basura. Hindi po yung kulungan na yun. Yung kulungan na yun, yung mga matitinding nagawang karumal-dumal talaga. So, doon siya nagpipreaching. Minsan nga daw, kinakabahan siya, hindi niya alam kung makakalabas pa siya. Pero, thanks be to God, karamihan daw ng pinupuntahan niyang presinto ng mga ganon ay tumatanggap kay Lord. Amen? Nagko-commit ng buhay kay Lord kasi ang buhay ng tao sa Diyos may pag-asa lagi. Amen? Kaya po sabi rito, magtuloy po tayo in verse 4, kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa ng nagsugo sa akin habang umaga pa, malapit na ang gabi at wala nang makakagawa pagsapit ngayon. So, ang tinutukoy po ni Lord dito, yung kanyang timeline. Amen? At ang buhay po natin, wag po natin isipin na mahaba ang buhay. Tama po? Ang buhay natin, sa gusto natin, meron talaga siyang lifespan lang. Meron siyang timeline. Yan. At ang ano po rito, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo sa mundong to. Amen? Kaya po sabi rito, remember our timeline. Kaya po sabi ni Jesus, kailangan kong gawin habang maaga pa. Kasi nga po, kagaya po ng isang tao, habang malakas ka, marami tayong kayang gawin. Tama po? Ako po, isa po sa prayer ko yun. Sabi ko, Lord, habang may lakas ako, Lord, sana magawa ko yung gusto mo ipagawa. Sana matodo ko sa iyo, Lord. Kasi darating yung time, baka mag-wheelchair din ako eh. Ibig sabihin, darating yung time, baka, syempre, edad ka, di ba? Darating yung time, hihina na yung katawan mo, hindi mo na kayang gawin yung mga kaya mong gawin ngayon. So, tawag dyan, darkest moment. So, yun daw, tawag ni Solomon dyan, yung dapit hapon ng buhay. Yung bang nasa dulo-dulo ka na ng iyong buhay. Sarap siguro ng gano'n, nasa dapit hapon ka na, pero naaalala mo yung kabutihan ni Lord. Naaalala mo yung bagay na buti na lang tumodo kay Lord, kaya wala akong pinagsisisihan. Amen? So, ito pong mga ginagawa natin na to, part po siya ng ating pag-work sa kingdom ng Lord. At tawag dito, habang maaga pa, gawin na raw natin yung kalooban ng Diyos. At sabi pa po rito, kaya nga, sa verse 5, sabi po rito, habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Jesus is the light of the world. Sabi po ng verse 6, pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, inihatid niya ito sa mata ng bulag. Ipinahid niya ito sa mata ng bulag. So, nakita ko yung significant niya, yung putik, dinampot niya, di ba? Tapos ginano niya sa mata ng bulag. So, remember that we are created, si Adan po, ay nilalang siya through clay. Yan, sa pamamagitan ng putik, at hinulma lamang tayo ng Panginoon. Galing nung
foretelling, no? So, pinakita rito na in example ni Jesus yung mga bagay na yan. Amen? Sabi po rito, ano pong verse na tayo? Yan, verse 7, yan. So, balikan ko lamang tong verse 6. Pagkatapos ipinahid niya ito sa mata ng bulag, yan. So, yan, verse 7. Sabi ni Jesus sa bulag, pumunta ka sa deposito ng tubig ng silo at maghilamos ka roon. Ang kahulugan ng salitang silo ay sinugo. Gayon nga ang ginawa ng bulag at nang makabalik siya ay nakakakita na. Paano kaya pumunta yung bulag doon sa pinapapunta ni Jesus, no? Or siguro, master niya na yung lugar. Yung mga bulag, nakakatawa rin minsan yung mga bulag, no? Alam nila, no? Ako minsan nagpa-practice pa ako niya, papatay yung ilaw, tapos kapa. Masakit sa tuhod, no? May matutuhuran ka talagang mga hindi mo, ano, sakit. Pero may mga bulag na talented talaga. Alam na nila kung nasa yung switch, alam na nila kung paano pumunta ng CR. So, itong bulag na to, ang galing niya, no? Pumunta siya dun sa inuutos ni Lord. Naniniwala po ako, kaya gumaling tong batang to, o itong taong to, because, number 1, Jesus blessed him in prayer. Hindi man binanggit dyan, kasi si Lord, mapanalangin nito si Lord si Jesus. Every time na kausap niya ang tao, nagpe-pray yan si Jesus. Every time na naalala niyo po yung nagpakain siya ng 5,000, na 5,000, feeding of the 5,000. So, meron lang 2 isda at 5 tinapay. So, yun lang yung meron, pero nanalangin siya kay Lord. Anong nangyari po? Dumami, nakakain lahat. Tama po? Tapos, si Lazarus, nung 4 days ng patay, ano pong itsura ng 4 days na patay? Nahagnas na, no? Ibig sabihin, wala na. Wala nang chance. Pero because Jesus prayed, ano pong nangyari doon sa patay? Bumangon at lumabas mag-isa. Yan. Sabi kasi ng Bible, lumabas mag-isa nung tinawag ni Jesus. So, Jesus, prayer is powerful. So, ang panalangin ni Jesus, napaka-powerful. At bilang pong mga anak ni Lord, tayo po ay nandito sa sanglibutan na to, we are the representative of Jesus. Yan, padala ka ni Lord sa buhay ng mga taong nasa paligid mo na yan. Amen? So, yung mga tao na yan, nangangailangan ng panalangin. Sino po dito minsan, dahil nga kilala ka na ng mga tao na Kristiyano ka, sino po dito minsan may nagte-text sa'yo? Mapapray naman. Alam ko, born again ka. Alam ko, Christian ka, di ba? Malapit ka kay Lord, di ba? Sino pong nagagano ng message? Tayo rin po ganon, sa biyaya po ng Lord. May mga nagme-message sa atin. At nakakatawa naman, na-answer yung prayer nila. Hindi naman tayo sinisisi. Sabi ko po, the word of God is powerful. Ang maganda sa prayer, nilalagyan din natin, sineselyohan po natin ng salita ng Diyos. So, kagaya po nito, Jesus bless this man at pinagaling siya. Grabe, no? Yung taong ever since pinanganak na walang paningin, nagkaroon ng paningin. Na-shock siguro sa ganda ng mundo, no? Nakita niya na yung, di ba, tayo naman, nabe-bless tayo sa creation ng Lord, di ba? Pero itong batang to, itong taong to, ever since wala siyang paningin, bigla kang magkakaroon ng paningin. Sino po ditong nung time na wala kang relasyon pa kay Lord, di ba ang mundo para sa'yo parang ang gulo, nakakainis, nakakaasar yung environment. Pero nung nagkarelasyon ka kay Lord, nagkaroon ka ng spiritual eye, nakita mo yung beauty ng nangyayari sa buhay mo, no? Yung bang kahit anong ilapag mo, Lord, kakainin ko yan, di ba? Kahit minsan tuyo lang yan, chicken sa akin yan, di ba? Bakit? Meron ka ng eye of the Lord. Ibig sabihin, marunong ka nang ma-appreciate ng mga bagay. Bakit kaya hindi ako pinansin ng taong yun? Siguro kulang lang sa pagmamahal yun. Bibigyan ko ng pagmamahal yan. So, ang maganda sa Lord, yung mga pangit, pinapaganda niya sa paningin mo. Amen? Yung mga sitwasyon na parang magulo sa mata ni Lord, ay meron siyang magandang gagawin. Sino po excited sa magandang bagay na gagawin po ng Lord? Amen? So, sabi po rito, verse 8, nagsalita ang mga kapitbahay niya at ang mga nakakita sa kanya noong siya'y namamalimos pa. Hindi ba iyan ang pulubing bulag? Sumagot ang ilan
Iyan nga. Sabi naman ng iba, hindi, kamukha lang. Grabe, no? Hindi yan yun, kamukha lang yun. Sino po ditong nung time na wala ka pang relasyon kay Lord? Alam mo yung branded ka? Sino ditong nababrand ka na? Ayan, loko-loko yan talagang taong yan. Kasi ako minsan, may brand sa akin si mama eh. Di ba lang sasabihin? May mga tao sa mundong to na kilala ka na nila na yung pangalan mo may karugtong na talaga. Halimbawa, binanggit yung pangalan, as Marites, apelido. So, ito, ganyan. So, yung kilala ka, pagdating sa mga datings of this world, hindi na natin papangalanan, marami. Di ba? Ito, matindi to sa, ganyan. So, alam niyo po, pag naka-encounter ka kay Lord, yung mga tao mismo na lagi mong kasama madalas, yun pa yung hindi maniniwala. Talaga ba? Nagbago na tong taong to? At ang pinakamahirap po, yung bago-bago ko palang Kristiyanong nakakilala kay Lord. Tama po? Yung bang, saan galing kaya tong taong to? Biglang nagbago Di ba yun? Ako po kasi, talagang po ako nagiinom talaga ako. May bisyo ako. Marami. Pero one time, yung nakakilala ko kay Lord, tapos niyayaya ako ng tropa ko. Sabi ko, okay na ako kasi nakilala ko na si Lord. Hindi ko naman alam paano magsalita sa tao kasi bago lang tayo mananampalataya. Pagsasabi mo, may sakit ka ba? Tigilan mo nga yung kakasama mo dyan sa, kasi na-invite lang din pa ako eh. Tigilan mo yung kakasama mo. Kahit mama ko po, sila, nagtataka sila. Nasaan na yung dating Edwin? Ibalik mo. Kasi hindi sila mapaniwala na may nangyayari sa buhay ng isang taong nagkakaroon ng relasyon kay Lord. Sino pong naka-experience ka na ng mga ganung bagay? Tapos, yun nga, kagaya po nito, yung mga kapitbahay mo, talaga, nagbabago kaya talaga to. Alam niyo po, minsan gusto mo namang sumunod kay Lord, kaso minsan may mga kritik ka maririnig. Tama? Minsan may maririnig ka na magja-judge sa'yo. Pero ang mahalaga po dyan, magpatuloy ka lang kay Lord. Amen? Sapagkat ang mga tao, maniniwala lang yan pag may resulta na. Maraming tao sa mundong to, naghahanap yan ng resulta. Pero pag sumuko ka, wala pang resulta. Confirm, sasabihin nila. Tama kami, nagtitrip lang tong taong to. Hindi seryoso yan. So alam niyo po, ang mundo na to, masyadong judgmental. Kaya po, tuloy-tuloy ka lang. Sabi sa katabi mo, tuloy-tuloy lang. Hanggang makita mo yung resulta ng ginagawa ni Lord sa buhay. Amen? Ang resulta po ang magpapatunay niya. Ano po pong sabi rito? Verse 10, yan. Paano kang nakakita? Tanong nila. Sumagot siya, ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid iyon sa aking mata. Pagkatapos, sinabi niya sa akin, pumunta ka sa silo at maghilamos. Pumunta nga ako doon at naghilamos at nakakita na ako. Verse 12, nasaan na siya? Tanong nila sa kanya. Hindi ko alam, sagot niya. Grabe, no? So, hindi niya naman nakita si Jesus, pero alam niya yung Jesus, famous at that time. Grabe, kasi si Jesus, kalat na kalat si Jesus sa buong sinagog at sa bansang Israel. Kasi nga, bago bumaba si Jesus, nanahimik ang presence ni Lord for 400 years. Grabe, no? 400 years, nagkaroon ng silent. Kasi ang tao, kasi before the New Testament, may mga propeta si Lord na ipinadala. And even the prophets, yung mga mensahero ni Lord, hindi na naniniwala. Hindi na sila naniniwala. At yung chaos, sobrang tindi. Kaya po, nung si Jesus ay bumaba, walang nakakaalam na nandito na yung Diyos. Grabe, no? Nakaka-amaze na ng kwento na yan, no? Na wala kang kamalay-malay, kaharap mo, Diyos na galing sa langit. Kaya hindi talaga madaling maniwala that time because sino ba namang galing sa langit bababa dito, di ba? Kaya po that time, ito pong si Jesus ay nag-perform ng mga signs and wonders and miracles na wala sino mang nakakagawa. Kaya po, ang sabi nitong batang to, ang alam ko lang siya si Jesus na nagpapagaling.
Sino po ditong may mga may mga karamdaman ka na napagaling ng hindi ng tao ng Diyos? Amen? Sino po ditong mayroon kang dinadamdam na mahabang panahon? Si Lord lang yung nakapagpaayos ng damdamin mo na yun. Amen? So, sabi pa po rito, verse 13, dinala ng mga tao sa mga Pariseo ang dating bulag. Verse 14, dahil ang araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at nang pinagaling niya ang bulag. Verse 15, tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita. Kaya't sinabi niya sa kanila, pinahiran niya ng putik ang aking mga mata. Ako'y naghilamos at ngayon nakakakita na ako. Verse 16, ang sabi ng ilang Pariseo, hindi maaaring mula sa Diyos ang taong iyon. Ano pong sabi pa? Sapagkat hindi ipinapangilin ng araw ng pamamahinga. Ngunit sinabi naman sa iba, paanong makakagawa ng ganitong himala ang isang makasalanan at hindi sila magkaisa. Verse 17, kaya't itinanong nilang muli ang dating bulag. At ikaw, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya? Dahil pinagaling niya ang iyong mata. Isa siyang propeta, sagot niya. Verse 18, ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya'y talagang dating bulag, kaya't pinatawag niya ang kanyang mga magulang. Verse 19, anak nga ba ninyo ito? Talaga ba siyang ipinanganak na bulag? Bakit nakakakita na siya ngayon? Tanong nila. So, makikita niyo po dyan sa kwento na yan, merong tinatawag na mga Pharisees or Pariseo. So, yung mga Pariseo na yan, sino po yung mga yan? Sabi po dito, sa pag-search po natin, the Pharisees were a prominent Jewish, religious, and social movement during the Second Temple period. Roughly 515 BCE to 70 CE. So 515 before Christ and during that Christ era. Then were known their strict adherence at Jewish law, both written and oral, and their emphasis of their ritual purity with their influence in Judaism, knowing that their conflicts with Jesus in the New Testament. So, sa madaling salita po, ito daw po mga Pariseo na to ay mga reliyosong tao. Ibig sabihin po ng mga reliyoso, meron silang ginagawa na routine araw-araw. Tapos, doon sila naka-stick, naka-focus. So, yung linggo, para sa kanila, pag sinabing linggo, araw ng pahinga, tama naman. So, si Jesus kasi nag-perform siya ng miracles and wonder kahit linggo. Etong mga Pariseo na to, bukod sa reliyoso sila, pag sinabi kasi ng reliyoso, kagaya po ng halimbawa nagsisimba, pero pag uwi, ganun pa rin. Tama? Yung bang walang bakas na siya ay, Kristiyano ba talaga to? Yung bang yung taong sa paligid niya, Kristiyano ba talaga to? Pero the good thing po sa atin, Christianity is a lifestyle. Yan, ang buhay po natin bilang sumusunod kay Lord ay proseso. Kaya po kung may magja-judge sa inyo, huwag kayong malulungkot. Hayaan nyo lang sila. At kung tanongin ka nila, akala ko Kristiyano ka, ba't ganito ganyan? Yan, pwede pong sabihin, kasi ang buhay ko, pinaproseso pa ni Lord. Amen? Ang buhay ko ay hindi pa naman ganun kalalim yung pananampalataya kay Lord. Dine-develop pa ako kay Lord. Minsan ang mga tao po makakakita sa iyo ng mali. Tama? At makakagawa ka talaga ng mali sa ayaw sa gusto mo. Pero the best thing na pwede mong sabihin sa kanya, salamat kasi nakita mo sa akin yun. Huwag kang mag-alala, binabago ako ng Lord. At naniniwala ako, padala ka ni Lord sa akin. Naniwala kayo yung taong yun? Ayos tong taong to, marunong sumagot. O pagka kinonfront ka, sasabayan mo na rin. Hindi ganon. Wala kang alam. Ang hirap naman ng ganon, naaawain mo siya. Imbis na magkaroon siya ng opportunity or window to know Christ, sumara na. So, ang mga tao po,
ang maganda po sa atin bilang mga anak na Lord, tayo po ay ang pintuan ng Diyos. So na kung gusto mong gamitin ka ni Lord bilang pintuan, parang maraming tao makakilala sa Kanya. Amen? Yung bang pag nakasama ka nila, parang si Jesus na yung kasama nila. Grabe, no? Pag kasama ka nila, yung bang nagbigay ka lang naman ng pagmamahal mo sa Kanya, parang ikaw si Jesus sa mata nila, no? So, ang sarap po ng ganang feeling. Kaya po, sa mundong to, ay marami tayong ma-experience na ganyan. Ako po ay nagtatrabaho at marami pa rin po. Ako po ay normal pa rin na tao. At kagaya po ng malalapit sa akin na lagi ko nakakasama, nakikita po nila, nakikinig pa rin ako ng mga secular songs. Nakikita nila na nanonood pa rin ako ng movie. Kahit kami ng family ko, nanonood pa rin kami ng movie. Pero ang Bible, malinaw, sabi niya, do not love the world or anything in this world. Nandito ka sa mundong to, pero huwag kang mawawala sa mundong to. Mahirap yun, delikado yun. Nasa mundong ka na to, nakilala mo si Lord, but still you are people. Ayan, sabi mo sa katabi mo, tao ka pa rin. Ang tao, kailangan pa rin niyang manood ng TV, balita, ano pa, teleserye, pwede yan. Pero alam niyo po, isa po sa natutunan ko, ako po kasi nakikinig ako, halimbawa, example ng music, secular music, pero hindi ako after dun sa music lang. Ang tinitingnan ko rin yung value ng tao, ito matindi yung buhay nitong taong to, grabe yung tiwala nila kay Lord, kaya dinala sila sa ganyan. So ano pa, minsan, ginagamit din natin yung mga bagay na yan. Example, may gusto kang kasi ang topic natin, bless them in prayer. At sa next week, pag-uusapan natin, establishing relationship. Ang goal nga po natin is madala sila kay Jesus. So, alam niyo po, in order to win people for the Lord, kailangan mong puntahan yung mundo nila. Amen? Kailangan mo, kung ang sayaw nila ay hindi mo sayaw, kailangan mo minsan sayawin yung sayaw nila. Nagigets niyo po yung ibig sabihin natin? Nagigets niyo po? Kailangan mong pakisamaan siya para mabuild yung relasyon niya. Alam niyo po, madaling mag-share sa tao pag may relasyon ka na sa kanya. Tama? Subukan niyo pong kausapin yung tao dyan na hindi mo kilala. Share mo si Jesus. Hindi sa'yo, lumayo-layo ka nga. Hindi kita kilala. Kasi bakit? Wala kang relasyon. Pero pag may relationship ka po, madaling ma-invite ang tao. Di ba, Tita Giselle? Sumama si Tita Marisa. Bakit? Merong relationship. Pag may relasyon ka sa tao, mas madali mo siyang masisharan ng Word of God. Or madali mo siyang mawi-win for the Lord. So, kagaya po ng mga bagay na yan, ikaw ay nakikisama pero hindi ka nakikisama. Natandaan niyo po yung word na yan. Nakikisama ka pero hindi ka nakikisama. Ang hirap naman no, nakikinig ka ng naandun ka, focus ka doon sa pinapakinggan mo pero hindi ka maintindihan ng mga tao sa paligid mo. Amen? So, kailangan mawin natin ang tao una by prayer. Bless them in prayer and then relationship. So, next week, i-emphasize po natin yan. Kaya po, we need to be purposively sa mga ginagawa natin. Kaya mo gagawin yun kasi may purpose ka. Kaya mo siya sasamahang manood ng sine kasi ang target mo, madala siya kay Lord. Makakilala niya si Lord. Amen? Kaya po, ang buhay Kristiyano ay hindi baduy. Yan. Hindi po siya, hallelujah, praise the Lord lang. Yan. Ang buhay ng tao, masayang tunay. Amen? Ang buhay ng Kristiyano ay still doing things normally, but in the mind and your soul, meron ka ng pinapahalagahan pagdating kay Lord. Amen? Napakalaga po nang maintindihan natin itong mga bagay na to. In verse 20, pwede ba tulungan niyo magbasa? Ang hirap pala basahin ito. So, maganda po kasi itong nahimay-himay natin. In verse 20, sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go. Sumagot. Anak na namin siya. Siya'y nanganak ng bulag. Sige po, verse 21. Ngunit hindi po namin alam bakit nakakita siya ngayon. Huwag po sino magpapalala sa kanya. Siya na po ang nanginyong sa niya sa sarili.
Ganon dahil sa takot sila. Alam nilang pinagkakansaan sila. Sino mang magpahayag na sa Jesus ang Kristo, muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinasabi sa kanya, sa pangalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Alam namin ang taong iyon ay makasalanan. Verse 25, sumagot siya, hindi ko po alam kung siya o hindi. Dati akong bulag, subalit ngayon nakakakilala. Doon muna po tayo sa verse 25. Hanggang verse 25. So, kasi po ng time na yan, ay napakalaga ng sorry po. So, nung time na yan, sa kanila pong paniniwala or sa kanilang batas, kapag ka si Kristo ay sinasabi mong Diyos siya dyan, ay ikaw ay ititiwalag nila. Pag sinabi titiwalag, papalayasin ka ron sa lugar na yon, sa sinagoga. Kung ito po ay barangay Makamot, bawal ka na rito. Dadalhin, pwede ka nang tumira sa ibang lugar, bawal ka pumasok dito. So, ganun katindi yung parusa sa kanila. Kasi nga, itong mga Pariseyo na to ay mga religious people. And they are the social media nung kanila pong panahon. Ibig sabihin po, sila po yung mga political sa panahon natin ngayon. Napaka-political yung kanilang panunungkulan that time. So, bakit? Maraming pera, nasusuhulan. Tama po? At nangyayari din po yan sa panahon natin ngayon. Even yung batas kaya ng bilhin. Tama? Even nakakalungkot nga, kahit PDEA, kaya na nilang bayaran. No? So, nung nakita ko yun, wala na. Medyo kailangan ng matinding panalangin. Kasi kaya ng tapalan lahat ng pera. But the good thing sa Lord, merong batas din si Lord. Amen? So, pag batas ni Lord ang umiral, maganda po yung mga bagay na yan. Sapagkat makatakas ka man sa batas ng mundo, pero sa batas ng Diyos, hindi ka makakatakas. May tinatawag na judgment. Feeling mo nakaligtas ka na, pero hindi pa. Sa batas ng Lord, hindi po tayo makakatakas doon. At ang good news, hindi mo mabibili si Lord. Kahit opera mo siya ng isang SM. Sa'yo na yung isang SM branch doon, Lord. Papasukin mo lang ako sa langit. Hindi po, walang ganon. So, kaya po, we need to exercise our relationship to God. So, nakita niyo po yung nanay, no? Sabi niya doon sa Pariseyo, tanungin niyo na lang po yung anak ko kasi nasa tamang gulang naman na yan. Kasi ayaw nung magulang, mamali siya ng sagot. Kasi nga, pag nagkamali ka ng sagot, layas ka sa lugar namin. Ipapatapong ka sa ibang lugar. So, yung bata, atapang atao. Grabe itong batang to, no? Bakit? Ikaw ba naman na naka-experience ng himala galing kay Jesus, hindi ka tatapang? Tama? Alam niyo po, ang mga milagro ni Lord, pinaparanas sa atin ni Lord yan. Hindi para wala lang. Pinaparanas ni Lord yung kabutihan niya para lalo kang tumapang sa iyong pananampalataya. Amen? Yung bang mas lalo kang gaganahan kasi may mga answered prayer ka. At lalo na itong taong to, kasi ever since nung pagkasilang pa lang niya, bulag na siya. Amen? So, gustong-gusto ko po itong verse na to. Sabi kasi rito, I once was blind, but now I see. Sabi, no? Sino pong masaya ka na dati kang bulag, spiritually, pero ngayon pinakitaan ka na ng Lord. Nakakakita ka na ng mga bagay patungkol kay Lord. Pwede mo palakpakan natin si Lord sa kanyang kabutihan ngayon. Yung bang nakikita mo ang labanan pala, hindi sa flesh, kundi by spirit. Tapos yung kaunti sa'yo, sobrang nagpapasalamat ka kay Lord. Yung bang sobrang saya mo, at least may dumating, Lord. Hindi yung, ba't eto lang? Di ba? So, maganda sa pagsunod natin kay Lord, nade-develop po yung ating puso. So, kasi po, sa buhay Kristiyano, talagang ide-develop sa ni Lord yung puso mo at yung kaisipan. Tama? Pag may relasyon ka kay Lord, nababago yung puso mo at kaisipan. Ang ganda po nitong bagay na to. Kasi po, marami daw talagang mindset. Sabi rito, marami daw mindset na nakakasama tayo sa mundong to. Tama? Iba-ibang mindset yan. Diba? Pag may batas na in-implement,
Yung iba, pinapahirapan tayo Minsan naman, blessing yan kasi at least tinuturuan tayong sumunod. Tama? So ano pa? Marami talagang mga bagay na akala natin pangit because nagkaroon tayo ng relasyon kay Lord, mas naiintindihan na po natin. Amen? So mas nakikita po natin siya ng maliwanag. At bukod dyan, sa ginagawa mo kay Lord, minsan ang mga taong spiritual blind, yun nga po, hindi ka nila naunawaan. Minsan nagbigay ka kay Lord, masayang-masaya yung puso mo nakapagbigay ka kay Lord. Ito yung worship mo kay Lord. Pero alam niyo po, yung ibang tao, pwede kang sabihan niya, ba't ka nagbigay? Ba't mo binigay ito? Ayan. Hindi mo ba alam? Tama? So, minsan pag bibigay ka kay Lord, kasi nga ikaw ay meron ka ng pangitain na kagaya kay Lord. Na alam mo pag nagbigay ka kay Lord, binibless mo yung pangalan. Pero sa mundo, alam niyo po, pag nagbibigay ka kay Lord, sayang yung binigay mo dyan Sayang. Ilang kilong bigas na yan. Tama po ba si Judas may ganong mindset? Yung mayroong nagsalin ng pabango, alabaster jar kay Jesus. Sabi nung ni Judas talaga, no? Sabi ni Judas, ilang tao mapapag-aral niyan. Diba? Ilan ang matutulungan niyan dahil sayang yung binigay niya kay Jesus. Alam niyo po, pag ang mga bagay na binibigay mo kay Jesus, walang sayang. Totoo po yan. Na-proof ko na po yan sa 12 years na pong pagsunod natin kay Lord. Nakala ko sayang yung dati ko in-invest na oras. Nakala ko sayang yung binigay ko kay Lord dati. Nakita ko, nagbunga siya. Kaya po lahat ng binibigay nyo kay Lord, pag binigay mo na kay Lord yan, glory to God na po yan. Ano man pong sasabihin ng ibang tao or kahit minsan yung conscience mo, kinakausap ka, no? Wag mo bibigay yung malaking halaga yan. Hatiin mo lang. Minsan magbibigay ka lang naman ng goods, halimbawa, or gusto mong magbigay ng mga material things. Alam niyo po, once na may words si Lord sa'yo, gawin mo po. Kasi po, pag hindi mo siya nagawa, malulungkot yung puso mo. Tama po ba? Yung puso mo ang bigat-bigat kasi may pinalampas ka na inuutos ni Lord. Pero alam niyo po, pag ginawa mo yung sinasabi ng Lord, isa ka sa pinakamasayang tao at ramdam mo sa buhay mo yan. Amen? At ang masaya po dyan, walang iba kundi si Lord. Bakit? Natututunan nating sumunod sa Kanya. At ako rin po ay nagpupuri sa Lord every time na may nagagawa po tayo na alam natin inuutos ng Lord. Sapagkat ang hirap kalaban ni Lord. Tama po? Matinding battle yan. May pinapagawa si Lord. Mahirap, pero battle, no? Pero pag nagawa niyo po, alam niyo po, congratulations. Meron po yung reward. Sino pa excited sa reward? Amen? So, ano pa pong verse na tayo? Verse 26. Sabi po rito, ano ang ginawa niya sa iyo? Paano niya pinagaling ang iyong mga mata? Tanong nila. Verse 27, sumagot siya, sinabi ko na po sa inyo at ayaw naman ninyo akong paniwalaan. Napupuno na yung bata, no? So, ang kulit nito Imagine niyo, no? Normal na citizen, tapos kausap niya, halimbawa, yung mga high priest kasi itong mga kumbaga, mga imposition. Para kang sobrang kulit mo, kinakalaban mo na yung may authority. Tama? Nahihiya ka man sagutin sila, pero makulit talaga Alam niyo po bakit nila kinukulit tong batang to? Kasi naiirita sila kay Jesus. Ayaw iritable sila kay Jesus. Kasi nga, may ginagawa si Jesus na hindi nila kayang gawin. May ginagawa si Jesus na tanging padala lang ng Diyos ang kayang gumawa. Amen? Siya lang ang kayang mag-perform ng mga bagay. So, sabi rito, sinabi ko na po sa inyo, ayaw naman ninyo paniwalaan. Bakit gusto ninyong marinig muli? Nais ba ninyong maging alagad din niya? So, lalo niyang ininis. Nainis lalo tong mga Pharisees. Bukod sa sinasabi na niya si Jesus, sabi niya, gusto niyo rin bang maging disciples ni Jesus? Followers of Jesus? Alam po, sabi rito, matititong batang to, natutuwa ako sa taong to. Sabi rito, meron siyang firm decision. Talagang sigurado siya at kumpiyansa siya nang nagpagaling sa kanya ay si Jesus. Amen?
So alam niyo po, darating ang time, may magte-testing ng iyong pananampalataya. Minsan ang pananampalataya mo, susubukin talaga yan. Minsan ang Jesus mo, tatapatan ng position sa trabaho, tatapatan ng sahod, di ba? Pasukan mo lang tong linggo na to. Tatapatan namin yung sahod mo, yan. Double pay, linggo. Yan. So, hindi naman natin dinidiscriminate yung mga nag-work ng linggo. Pero, mahalaga kasi na makita sa buhay natin yung relasyon mo kay Lord ay totoo. Amen? Not just by that example, pero sa lahat ng decision mo sa buhay, dapat makita si Jesus. Amen po? So, mahalaga na, kasi po pag may relasyon ka kay Lord, mabubuhay ka talaga sa mundo ng prinsipyo. Anak, kahit ito lang kakainin natin, basta hindi galing sa masama, okay tayo dyan. At alam natin na darating time, i-reward din naman tayo ni Jesus. Amen? So, ito pong taong to, naging firm siya sa kanyang desisyon. Verse 28, sabi rito, at siya'y kanilang, grabe no, minura, ikaw ay alagad niya. Ngunit kami ay alagad ni Moses. Verse 29, nalalaman namin nagsalita ang Diyos kay Moses, ngunit ang taong iyon ni hindi namin alam kung saan siya nanggaling. Verse 30, sumagot ang lalaki, iyan po ang nakakapagtaka. Hindi nyo alam kung saan nanggagaling, gayon paman, pinagaling niya ang aking mga mata. Verse 31, alam nating hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan, ngunit pinapakinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Grabe itong batang to, no? Malay-malay ba naman niya, no? Normal na bulag, namamalimos, tapos in an instant, may ganong wisdom. Hindi pong naniniwala na, alam niyo po, lalo sa panahon natin ngayon, God spoke through the Holy Spirit sa bawat isa sa atin. Kaya minsan may nababanggit ka na, nagugulat ka na lang na pag-alis mo, after ng conversation yun ng isang tao, nasabi ko yun. Di ba may mga ganun tayong instance? Ako minsan pag nire-review ko rin yung mga videos natin, preachings natin, pinapanood ko siya para makita natin yung de-develop pa natin. Pero minsan nakikita ko, grabe yun ah. Alam ko na hindi ako yung nagsalita nun. Kasi nabibilib ako dun sa revelation. Hindi ako to. Kasi mukong ako eh. Kilala ko sarili ko eh. Yung kaya kong sabihin, yung alam ko lang. Pero itong taong to, lumabas yung wisdom niya, no? Bakit? He is now a disciple of Jesus. Grabe. Kapag ka-disciple ka pala ni Jesus, napapahiya yung may mga alam. Tama? Yung mga wise of this world, foolish pala kay Lord yun. Yung mga piling magagaling sa mundong to, kayang pahiyain ng mga padala ni Lord. Amen? Sino pa excited na gagamitin ka ni Lord sa mga ganong level? Ako po ay, sabi ko, Lord, unti-untiin nyo lang ako, huwag nyo akong bibiglayin. Kasi darating ang time, kasi sinasabi ng Lord yan, darating ang time, pupunta ka ng mga munisipyo, ayan, magpipreach ka rin dyan sa mga, kasi may mga connection tayo dyan sa loob eh. May makakilala po tayo dyan. And anytime, pwede tayong papasukin sa mga municipalities, pwede tayong papasukin sa mga school. Kaya ko, Lord, i-ready nyo ako ng maigi. Kasi haharapin natin yan, kakausapin natin yan, mga high position, mga professors. Pero sabi ni Lord, huwag ka mag-alala. Meron kang salita na galing sa akin. Kaya po, huwag kayong matatakot sa mga may posisyon na tao. Mas matindi ang mga anak ni Lord. Amen? So, ang mga anak ni Lord, pagka pinadala yan, ibang level yan. Ambassador ka ni Jesus at padala ka ng langit sa buhay ng mga tao. Ano pong verse na tayo? Yan. Verse, yan. Ulit. 32, sorry po. Yan. Verse 32, noon pa man ay walang nakapagpagaling ng mata ng tao, ipinanganak na bulag. Verse 33, wala pong magagawa ang taong iyon, kundi siya'y hindi mula sa Diyos. Sumagot sila, ipinanganak kang makasalanan at ngayon nais mo kaming turuan. Grabe, no? Sokdulan na yung, napupuno na yung mga Pariseo. At sabi pa rito, at siya'y kanilang itiniwalag. So, napahiya kasi yung mga Pharisees. So, yung ego, natapakan. Yan. Sa buhay Kristiyano po,
tayo naman po ay may mga ganyan pa rin. Dumarating sa time na may mga matatapakan sa buhay mo na hindi mo naman din gusto. Tama? Pero bilang Kristiyano, we need to practice how to respond in a godly way. So, dapat, pag nag-response ka, maka-Diyos pa rin. Amen? Kita baby, no? Sige po, walang problema. So, we need to respond right. Yan. Kasi po, mahalaga ang buhay natin, testimony ng Diyos po yan. Kaya po, we need to respond right in every situation na dumating po sa buhay natin. Verse 35, nabalitaan ni Jesus, ang lalaking pinagaling niyan ay itiniwalag ng mga Pariseo. Grabe, ito na to the rescue na si Jesus. Kasi itiniwalag na yung bata. Sabi rito, nabalitaan ni Jesus, ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya't nang matagpuan niya ito, ay kanyang tinanong, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Verse 36, sumagot ang lalaki, sino po ba siya, Ginoo? Sabihin ninyo sa akin upang ako'y manalig sa kanya. Verse 37, siya'y nakita mo na. Siya'y ang kausap mo, wika ni Jesus. Grabe, no? Face to face, nakita niya si Lord. Amen? Grabe to. Face to face, nakita niya si Lord. Darating ang time, makaka-face to face din natin si Lord. But, not now. Yan. Pag po tayo ay, ang ating pong spirito ay bumalik na sa Lord. Amen? Pag tayo po ay dumating sa time ng buhay natin matapos sa mundong to, makikita natin ng mukhaan si Lord. Sino po excited doon? Yung bang pagpikit mo rito, huling pikit mo dito sa mundong to, ay siya namang pagmulat mo, unang mulat mo sa karya ng Lord. At pagmulat mo, makikita mo agad si Lord. Amen? At excited po tayo, pero hindi rin tayo nagmamadali. Yan. Maganda po yung bagay na yun, exciting part. And because, sabi rito, sumasampalataya ako, Panginoon. Sinabi ng lalaki at sinamba niya si Jesus. Grabe, no? Nare-recognize ng tao si Jesus sa pamamagitan ng mga kagaya po no, naka-experience siya ng miracle. Alam niyo po, gawan niyo lang na mabuti yung tao. Pakitaan niyo lang siya ng mga bagay na minsan hindi mo naman gawain, no? Pero pag nakita po ng tao yan, nare-recognize nila si Jesus sa buhay. At isa po yun sa pinakamasarap na part na dahil sa iyo, sumasampalataya ako kay Jesus. Amen? Gaya po nung nababanggit natin yung best friend ko nga po, every time na nakikita ko siya, si Jesus lagi naaalala ko. Kaya sabi ko, oo nga no, yung buhay natin pwedeng gamitin ni Lord to save someone to Christ. Amen? So, kaya po mahalaga na meron po tayong modeling sa ating buhay. So, verse 14, narinig ito ng ilang Pariseyong naroon. Grabe, no? Naandun na pala yung mga Pariseo. Sabi rito, at siya'y kanilang tinanong, ibig mo bang sabihin, mga bulag kami? Verse 41, sumagot si Jesus, kung kayo nga'y bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinasabi ninyong nakakakita kayo, ang kasalanan ay nananatili sa inyo. So, kaya po sinabi ni Jesus yan, kasi ang mga Pariseo, alam naman nila yung katotohanan eh. Tama? Alam naman nila yung truth. Alam naman nila yung principle ng Diyos. Pero because of money, power, and political will, alam nyo po, kaya nila ipagpalit ng mga bagay na yun. Nagpapanggap sila na parang banal, pero hindi sila totoong banal. Kaya po si Jesus, kilala niya rin yung mga kalaban niya. Kilala niya rin yung mga against and para sa Lord. So, napakalaga po na magkaroon po tayo ng tinatawag na discernment spirit. Pag sinabi po discernment spirit, yung bang na-identify mo yung isang bagay. Naranasan niyo po yan? Yung may tao na pagkausap mo siya, iba yung pakiramdam ko rito ngayon sa taong to, parang mabigat. So, bakit? Binibigyan ka ni Lord ng discernment. Siguro may problema kami na kailangan maayos. O kaya, itong taong to, close ko dati, ba't umiiwas to? So, discernment, spirit. At the same time, ano pa? Ramdam mo sa taong yun, may pangangailangan siya. Ewan ko kung nakukwento ko na po yun. Kung nakuwento ko na po to. Pauwi na po ako. Pinuntahan ko yung taong yun. Pinasyalan ko siya, pinag-pray, nangamusta. Yung bahay niya,
sa tagpos, tapos bundok pa. Ibig sabihin, yung dulo ng motor hindi na kaya kailangan mo na lakayin yung tuktok. Nilakad ko, na pinag-pray ko. After po nun, uwi na po ako. Tapos nung nakauwi na ako dito sa bayan, sa Binangonan, alam niyo po, sabi ng Lord, balikan mo. Sabi niya, balikan mo yung tao. Tapos, bilang mo ng bigas at ulam. That time po, estudyante pa lang naman ako. Ang pera ko lang ay 100. Sabi ko, Lord, wala akong pera, Lord. Pero sa isip-isip ko, baon ko na to, Lord, akin na to. Pero sabi ni Lord, balikan mo at bilang mo ng bigas at ulam. 1 kilong bigas, tsaka ulam. Dahil will ni Lord, discernment, pinapa-discern ni Lord, sige na nga, Lord. Yung bang nakaalis ka na, kailangan pang balikan. Alam mo, dinalang ko yung tao ngayon. Sabi ko, bro, pinabibigay ni Lord hindi ko alam bakit Ito, tsaka may ulam pa yan. Ano yung sabi niya? Sakto, kuya. Wala na kami isasaing, sabi niya. Doon ko naintindihan na once na sumusunod ka sa kalooban ng Lord, dahil po, merong matinding revelation. Ibig sabihin, nagkakaroon si Lord, ginagawa kang channel ni Lord sa buhay ng ibang tao. Dahil po yung tao ngayon, sobrang saya niya, at sabi niya, buhay talaga si Lord. Meron talagang milagro kay Lord. Sino po excited, gamitin tayo ni Lord sa buhay ng ibang tao? Amen? Sapagkat ang buhay mo, pag ginamit ng Lord sa buhay ng ibang tao, ngayon po yung isa sa the best way para makapagpasalamat sa Lord. Sino pong gusto mong magpasalamat sa Lord sa kanyang kabutihan? Amen? Alam ko po marami nang ginawa si Lord sa buhay natin. Marami na siyang milagrong pinirform. At hanggang ngayon, gumagawa pa rin siya ng mga milagro sa buhay natin. Alam niyo po, it is one of our way to give thanks to God. Kasi po, mapapangiti mo lalo si Lord kapag ka nagkaroon ka na ng concern sa ibang tao. Amen? Pag nagkaroon ka na po ng malasakit sa ibang tao, lalong-lalo na sa hindi mo kakilala. Kaya po this morning, we have to understand this thing. Balikan ko lang po yung word na to. Nagaya po sinabi ng bulag, I once was blind, but now I see. Tayo po ngayon ay nakakakita na. Amen? Nakakaunawa na po. Kaya po itong bagay na to na pinag-usapan po natin, naniniwala po ako na marami tayong matutulungang tao. Not just materially, pero sabi rito, we need to bless them in prayer. Yung bang simpleng maipag-pray mo lang, tama po, sino po dito may prayer for 5 ka na? Amen? So yung 5 tao na yan, sulat nyo po. Tapos, within this week, pag-pray nyo po sila. Pag-pray nyo po na, Lord, ito pong taong to, gusto ko makakilala sa iyo, Lord. Gusto ko pong makasama sila sa pag-worship. At ito pong taong to ay gusto ko makasama dyan sa kaluwalhatian. Pwede bang tayo lahat? At let us bow our heads and pray. Lord, salamat po sa umagang to, Panginoon. Lord, pinalinaw mo sa amin, Lord, na, Lord, lahat ng mga bagay na nangyayari sa mundong to, sa buhay namin, Panginoon. Lord, ay mga bagay, Lord, na pagpapakilala mo sa amin. Thank you for the miracles, signs and wonders, Panginoon, na kung saan mas lalo ka namin nakikita ng malinaw, Panginoon. Mas nakikilala ka pa po namin at mas lalong lumalalim po ang aming relationship sa iyo, Panginoon. Kaya po, salamat po, Ama. Napakabuti mo po sa buhay namin, Lord. Lord, kagaya po ng taong bulag ever since, Lord, na pinagaling ni Jesus, Lord. Naniniwala po ako, Lord, meron po itong mensahe sa bawat isa sa amin. Na, Lord, minsan man kami nabulag, we know that na pinanganak kami, Lord, na walang relasyon sa iyo, Lord. Walang pagkaunawa, walang pagkakilala. But, thank you, God, because sa mga moment na to ng aming buhay, Lord, nakakakita na po kami, Lord, spiritually, Panginoon. Lord, increase our compassion to the people. Huwag namin silang tingnan lang, Lord, na normal, Panginoon. Huwag namin sila tingnan, Lord, na normal na nakakasalamuha, but tingnan namin, Lord, yung spiritual needs nila, Panginoon. At naniniwala po kami, Lord, bago namin maibigay at magawa mo po, Lord, yung spiritual needs nila, Lord, makakita muna namin yung physical need nila. Lord, tulungan niyo po kami makahikayat ng mga tao by simple giving things, Lord, na kung saan, Lord,
magkakaroon kami ng connection sa kanila, Panginoon. Na sa ganon, ang iyong salita hindi mahirap i-share, Panginoon. But before that, Lord, mag-stick kami in prayer, Panginoon. Ito po yung una namin gawin, manalangin, ng manalangin. Lord, yung mga taong nilalagay mo sa puso namin, Lord, dalangin po namin. Lord, na ngayon pa lang, Lord, i-touch nyo na po ang buhay nila, Panginoon. Ngayon pa lang, Panginoon, nangusap ka na po sa puso nila, at wala po kaming kalam-alam, Lord, na baka itong nililista namin, Lord, ito pong pinagpipray namin, Lord, ay merong matindi kang gagawin sa buhay niya, Panginoon. Lord, na itong taong to, Lord, baka dumating ang panahon, Lord, magkaroon siya ng malaking katungkulan sa lugar namin, Panginoon. At, Lord, isa pong bagay na to na makikita namin ang glory mo, Panginoon. Salamat po, Ama, at ngayong umagang to, Lord, patuloy mong kausapin ang puso namin. Let us pray to God na, Lord, gamitin mo po ako, Lord. Mightily, Lord, sa buhay ng maraming tao. Yes, Jesus, salamat po, Ama. Salamat po sa iyong kabutihan. Use us more and more, Lord, for your glory. Salamat po na marami, Lord. Yes, Jesus, salamat po. Sa umagang ito po, ay meron po tayong aawitin. It is, the title nito is Vision. At pinaparating po ng message na to, na ito po yung prayer of Jesus. Ito rin po ang prayer natin. Because Jesus said na tayo po ay hiniling ng Diyos na ang ating Panginoong Hesus sa Ama na dumating ang time na tayo at ang Diyos ay magkaisa at maging isa. Kaya po we're so excited na ang tao mare-recommit ang buhay nila muli kay Lord. We're so excited sa harvest time din po natin na ang mga tao itong tatanggap sa Lord ay makakasama natin sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya po itong song na to, it is the declaration of hope and prayer na, Lord, we see a vision, Lord, na ito po sa generation namin na to, Lord, maraming makakakilala sa'yo. Sa generation namin to, Lord, maraming sasamba sa'yo. Sa generation namin na to, Lord, maraming mababago ang puso, mababago ang buhay. Let's worship the Lord. Yes, God. Let's sing this song. I see a vision of a generation coming back to you. Yes, God, that's our prayer now. I see a vision of a generation getting lost in you. Yes, God. Hands raised high, with one voice they cry to Holy God. That's our cry out, Lord. I once was blind, but now I see your love for me. Thank you, God, sa pag-ibig mo. We feel your love, Lord. I see a vision of a generation crying out to you. I see a vision of a generation bowed down before you. Oh, on our knees, Lord, have mercy, we have sinned. Yes, God, patawad po sa aming Let your kasalanan. blood wash over
vision. I see a vision of a generation sold out to you. I see a vision of a generation died for you. Refiner's fire. Refiner's fire is our heart's desire to be like you, Lord. So as we decrease, Lord, you will increase. Hallelujah, 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 hallelujah. So take my life, I'm giving it all to you. Whatever you want me to do, I'm gonna follow you. My mind's made up, I'm gonna pay the cost just to see salvation. I'm not lost, so take my life, I'm giving it all to you. Whatever you want me to do, I'm gonna follow you. My mind's made up, I'm gonna pay the cost just to see salvation. I'm not lost, he's coming again. Yes, God, we believe, Lord, we believe. We believe, God, that you will come again. He's coming Jesus is coming again. He's coming Yes, God, again. we believe, Lord, we believe. Jesus is coming again. Yes, God, we're so excited. He's coming again. Jesus is coming again. Yes, God, you will come again. He's coming again. Jesus is coming again. He's coming again. Salamat po. Jesus. Lord, salamat po sa umagang to. See this Salamat po, Panginoon, sa pag-ibig mo. of a Thank you for the generation vision, Lord, na back to you. pakita mo sa amin, Lord. Lord, ang mga tao, manunumbalik sa iyo, Panginoon. Lord, ang mga tao, we believe, Lord, na itong mga tao to, they have souls, oh God, longing for your presence. Lord, maraming tao ngayon, Lord, napapahamak dahilan sa walang relasyon sa iyo, Panginoon. Marami pong napapahamak dahilan, Panginoon, sa mga decisions in life, Lord, namamali po ng mga desisyon. But Lord, our cry out to you, Lord, na darating ang panahon. Lord, ang mga tao to, magkakaroon sila, Lord, ng mga U-turn slot in life. Lord, pwede silang bumalik sa presence mo, Lord. Pwede silang manumbalik. Kagaya po namin, Lord, we once was blind, Lord, but now we see, Panginoon. Mas nakikita na po namin ng malinaw, Lord, na ang buhay namin ay hindi lamang pagtatrabaho. Ang buhay namin ay hindi lamang pagkain. Ang buhay namin hindi lang pagtulog, Panginoon. Kundi ang buhay namin merong life cost, Panginoon. Lord, our life cost, Lord, is to see a vision ng mga tao ay manunumbalik sa iyo, Panginoon. Excited po kami, Lord, sa ginagawa naming series na to, Panginoon. Lord, increase our hearts, Lord. Tulungan niyo po kami pag-pray ang mga tao. Manalangin kami, Panginoon. Because every time we pray people, Lord, you work in their lives, Panginoon. Every time we pray for traveling mercy, iniingatan mo sila, Lord. Every time we pray healing, pinapagaling mo sila, Panginoon. Every time we pray, Lord, reconciliation, na ayos po ang bawat relationship, Panginoon. Salamat po, Ama, at patuloy, Lord, nasamahan mo kami sa journey ng aming buhay, Panginoon. Makita ka, mahayag ka sa buhay namin, Lord. Makita, Lord, ang pangalang Jesus, Lord, sa aming pamumuhay, sa isip, sa salita, at sa gawa, Panginoon. Salamat po ng marami, Lord. Pinagpala mo na ang buhay na bawat isa sa amin. Lord,
ang iyong salita ay nagdadala ng pagbabago, Panginoon. Salamat po. We give back all the glory, honor, praise belongs to you. This is our prayer in the mighty name of Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. The best clap po para kay Lord.